Good morning, and my name is Nasmara Avlading from BSCD 2D. So the topic I choose is cybersecurity trends. So cybersecurity trends are malicious intended to damage, steal, or disrupt digital data, systems, or networks. These threats, often synonymous with cyber attacks, digital risks, or malicious activity, encompass techniques like ransomware, phishing, and malware. Common examples include stealing sensitive information, disrupting business operations, and exploiting system vulnerabilities. So, ang cybersecurity trends ay ito ay mga banta sa cybersecurity ay mga uri ng panganib o pag-attack na naglalayon sirain or nakawin or abusuin ang data, system or network ng isang tao or organisasyon. So, ano nga ba talaga ang cybersecurity trends? So, isipin natin na ang cybersecurity trends ay parang cellphone or computer na nasa bahay lang natin na lagi natin ginagamit. Tulad ng data, ang paggamit natin ng data, picture, password, accounts. So, ang paggamit natin ng data or picture, passwords, or accounts, ito ay ginagamit natin sa loob ng bahay. So, ang internet naman ay ito yung daan kung saan may pwedeng pumasok. So, ang cybersecurity trends ay parang magnanakaw o scammer na gustong pumasok sa ating bahay or magnakaw ng gamit or manira ng gamit o gamitin ang bahay mo para sa masamaing gawain. So, ang malware naman ay ito siya sa isang masamang program. So, ang malware ay masamang program. Parang lason o peste na pumapasok sa device natin. Tulad ng virus, kumakalat at naninira ng files. Worm, kung kusang kumakalat kahit walang ginagawa. Trojan, ito ay kunwari legit na apps pero may tinatagong masama. Ransomware, ilalak ang files natin tapos ihingi ng bayad. So, ito ay halimbawa ng pag-download natin ng mga apps na libre pero peke pala na hindi natin alam. At nasira ang ating files na ginawa. So, ang phishing o panloloko, parang scam, text, or email. Halimbawa, nanalo tayo ng 10,000 dahil sa kinlik natin halimbawa, nanalo tayo ng 10,000 at may binigay siya ng link at pinindot natin at ihingi siya ng password natin at ibinigay natin, so yun ay pwede siya nakawin. Pwede siya mawala sa atin, pwedeng mahack ang account natin. So, ang hacking, ito yung pilit na pagpasok sa mga account o system. Parang may taong inuhulaan ang password mo or gumagamit ng tools para makapasok. Ito yung sinasabi ko na pag binigay natin ang ating password ay pwede siyang makuha ng ibang tao. So, ang DOS or DDoS ay parang sobrang daming tao ang sabay-sabay pumapasok sa isang tindahan hanggang hindi na makagalaw ang may-ari. Sa website ito, sa sobrang daming traffic, bumabagal o nagka-crash. So, ang social engineering, ito ay pinaka-trickling or ito ay tao ang tinatarget in this system. So, halimbawa, may tumatawag kunwari or may nagsasabi na, "Sir, pakibigay po password para maayos namin." So, kapag nabigay natin, ay yun pala is scammer. So, ang data breach, ito ay kapag nakuha at kumakalat ang private data natin. Halimbawa, nahack ang isang website, lumabas ang email at password ng user. So, ang man in the middle or meet M, parang may nakikinig sa usapan mo nang hindi mo alam.
Halimbawa, nakakonect ka sa public wifi, may hacker na nakasabay, nakikita niyang data na pinapadala mo. So, ang insider threat naman ay hindi lahat ng kalaban ay takilabas. Minsan, ang empleyado mismo ng mga leak ng data or may access na umaabuso. So, ang simple na tandaan natin, sa madaling tandaan, ang malware ay masamang software. Ang phishing naman ay panloloko para makuwang info. Ang hacking naman ay pilit na pagpasok. At ang DOS naman ay pinapabagal ang system. Ang social engineering ay niloloko ang tao. Ang data breach naman ay kumakalat ang data. Ang MITM naman ay may sumisingit sa connection. Ang insider naman ay tagaloob ang problema. So, para maiwasan natin ang mga scammer or ang cyber security trends, ay dapat gumamit ng malakas na password. Huwag mag-click ng kahina-hinang links. Iwasan ang public wifi kung sensitive ang ginagawa. I-on ang 2FA, may OTP, at mag-update lagi ang apps. So,